Amen. Isa po mapagpalang tanghali po sa ating lahat at muli po welcome po sa inyo pong favorite noontime show, The Baptist Lunch. At muli salamat po sa Panginoon na sa tanghali pong ito tayo po ay muli pong nagkasama-sama upang muli pong mag-aaral po ng salita ng Diyos. Napakaganda po ng talakayan natin mga kapatid na inumpisa ng ating mahal na pastor na sa biyaya ng Panginoon ay napagkatiwalaan po kami na yun po ay ipagpatuloy at patuloy nating pag-usapan mga kapatid sa kadela ng kung magpapark man tayo sa mga ganong usapin ay yun ang pinakamagandang pag-usapan. Hindi yung chismis mga kapatid. Hindi chismis mga kapatid. At it is always based on the Word of God. Kaya magandang pag-usapan sa kadela ng salita po ng Diyos ang basihan. Muli po, magandang tanghali po sa inyo pong lahat. Sa lahat po ng mothers na sa kasalukuyan po ay nakasubaybay na po sa atin pong programa. Ay maraming salamat po sa patuloy nyo po na pag-tune in sa ating programa. And please pass the link, share the link at upang marami po ang tumanggap po ng pagpapala sa tanghaling ito. Kahit hindi po sila members sa ating simbahan, they are allowed mga kapatid na mag-join sa ating programa. At ako'y naniniwala, hindi natin alam yung kanilang kapapanood po dito ay maglagay ng desire sa kanilang puso na umattend sa ating simbahan. Amen. Hindi natin alam mga kapatid. Ang pinakamalaga, naniniwala ko as long as na ang salita ng Diyos ay napoproklama at may nakakapakinig. Sabi ng Bible, hindi babalik ang salita ng Diyos na walang kwenta. Okay, kaya just keep on passing the link, sharing the link mga kapatid sa mga kasama po natin. And of course, ganun din po, nais ko pong batiin lahat ng mga mission pastors na sa kasalukuyan po ay nakasubaybay na po sa ating pong programa. Mga mission churches, salamat po sa inyo pong patuloy na pag-tune in po sa ating pong programa. And of course, nais ko pong batiin ang ating pong mahal na pastor. Mahal na pastor, maraming salamat po sa pagkakataon na ipinagkaloob niyo po sa amin. Ang muli po ay maging blessing po sa programa po nito. Salamat po. Salamat for this great program na lahat po ay nakikinabang. In fact, hindi lang yung mga nanay, maging mga young people, mga kapatid, nakikinabang na sila in preparation for their better future. Kaya huwag kayong mahiya kung kayo ay young people pa, ay pwede pa rin kayong sumubaybay sa kadila ng darating din naman kayo dyan. Okay? Sa mga kababaihan, young people, darating kayo dyan. Kahit sa mga kalalakihan, at least alam nyo ang hinaing ng ina. At least may idea na kayo. Kumbaga, hindi yung para kayo laging nabibigla. Mga kapatid, yan ang kagandahan. We are not crazy. We are just prepared. Yan ang laging sinasabi ng ating mahal na pastor, that greatness is in the preparation and not in the performance. Para malaman mo na successful ang magiging performance, depende yan sa preparation. Okay, kaya the best time for you to prepare mga kapatid, mga young people, ay yung pagsubaybay sa mga ganitong programa. Enjoy niya. And of course, mga mothers, wag tayo magpahuli. Siyempre, ay kayo pala. Tayo. Kayo, wag mo. Kasi kasama ko, parehas nanay. Feeling ko to, nagiging pusong nanay na ako dito. Patay tayo dyan. Sabi ni Pastor, mag-host ka lang dyan, ha? Wag magpakananay. Okay, kaya enjoy po natin mga kapatid. At ngayon, of course, yung mga kasama po natin Vaticano na talagang noong paman ay for 5 years mga kapatid. At they've been a blessing mga kapatid sa bawat isa po sa atin. Andito po si Ma'am Marnelly, andito po si Ma'am Cynthia. At syempre, ay alam kong inaantay nyo ang pagbati mula sa kanila. Okay, Ma'am Cynthia, good morning po. Ay, good afternoon po, Ma'am Cynthia. Magandang tanghali po muli sa inyong lahat. At nandito po muli ang The Baptist Lunch, ang Mother's Edition, every Tuesday. Itatak nyo na po yan sa inyong cellphone. May notification na yan dapat every Tuesday. Keep on tuning in. At magkaroon ng pagkakataong ipas natin yung link na ito para sa mga kaibigan, kamag-anakan natin na nangangailangan at gusto ring makarinig ng pagpapala sa ganito nating programa. Binabati ko, una ko nakita yung si Ma'am Flor Solomon ng Japan. Hello, Ma'am. Ma'am, alam nyo, mainit na po dito. Pambira, nagsampay ako kanina, hindi ko pa nailalabas ng washing machine. Tuyo na.
Ay, matinding dryer yan, ha? Ang mahirap niya, ma'am, paglabas niyo, nakaplansya na. Ay, type ko yon. Yun ang hinahanap ko. Tapos, grabe, ang hirap magsalita. Sa susunod Nabusog siguro, po ma'am, na kami. yung mga washing machine, planchado na rin paglabas. Tapos may susuot na rin sa'yo, no? Ay, matindi na yun. Ayoko na nung magsuso. Robot na. Pero partner, di ba? Grabe, busog na busog po kami. Salamat po kay Ma'am Julie sa Amen, Empanada. Hello, Ma'am Julie. Shout out po sa inyo at sa susunod pa. At syempre, sa kitchen natin, mga staff natin dyan, salamat sa inyo. Sana nakikinig kayo. Hello, Sister Melody. Syempre, napakasarap ng, ito yung bangus na sinigang ba yun? Kinamatisan. Ala, kasarap. Tapos ay meron tortang talong. Ay, nako. Lumuwa yung mata ko sa sarap talaga. Panagutom ako bigla, ma'am. Iwan ko muna kayo saglit dito. Eh, madalian lang talaga. Mag-i-start na tayo eh. Pero talaga, balikan namin yan mamaya. At saka, syempre, nakita ko ang aking inaanak. Hello, Blessy! Habang ikaw'y nag-aalaga yan ng iyong mga anak, teka muna, may naalala ko sa kanya. Nabilang ka na ba ni Brother Jacob ng washing machine na automatic? Naalala ko yan noon. Paano ba? Oo. Huwag na ipaalala. Nako, naalala ko yan. Si Ma'am Helen Kapundana. Ito talagang mga suki. Ma'am Princess Edad. Siyempre si Sir Cesar, nakakatuwa yan. Talagang tatay, pero alam niyang magiging magandang pagpapala din sa kanya ang programa ng Amen, mga amen. nanay. Siyempre, si Ma'am Mary Grace Bondesto. At wala pa ako nakikitang mga mission natin. Si Ma'am Linda Martinez Morse ng Kantoy sa 13. Opo. Ma'am Hello, Morse. ma'am. Kamusta na po kayo? Ngayon ko po uli kayo. Long time no hear from you po. Si Ma'am Aba, hello po. Hello, Ma'am Yang from La Union. Meron naman pala talaga Akala kayo Amen. wala na. Si Sir James Kiped. Ma'am Marybeth Agdon. Hello, Ma'am Agdon. Ito, si Ma'am Ami Shena, ang asawa ng pinakagwapong isa sa pinakagwapong mga nag-aayos ng ating parking Mga dyan. security. Mga security. Oo, talagang pagkikita ko kay Sir James, talagang, Sir, hello, sa pinakagwapong security dito. Natatawa siya. Pangalawa lamang si Sir George. At sa mga makikinig pa at sa mga mag-view ng programa, hello po sa inyong lahat. Siyempre, alam ko, magre-replay si Ma'am Noyce Navarro. Hello po! Amen. Thank you po, Ma'am Cynthia. Ma'am Marnelly, magandang tanghali po. Good afternoon sa inyong lahat. Isang mainit na tanghali at mainit na pagbati mula sa The Baptist Lunch Family. Ayan. Sobrang init dito pero si Ma'am Flor sa Japan naghiheater. Sana all. Grabe, mahirap yung malamig. Ang hirap Oo, naghiheater daw siya. Kami naman po, kailangan po namin ng snow. Ang init po dito sa Pilipinas ngayon. Kasing init ng ating talakayan mamaya. 'Di ba? Maraming salamat po syempre sa ating mga suking taga-subaybay dyan sa Davao City. Sila Ma'am Imelda at syempre yung cousin ko si Zai, mayong udto kaninyong tanan. And also, magandang tanghali rin po sa West Bank family at sa aking asawa na nanonood, sampunang lahat ng mga nasa bahay. Good afternoon sa inyong lahat. Yung mga nandyan sa ASCOM, ayan, sa SSB Nay Village. Ayun, good afternoon sa inyo. And also, nandyan na si Ma'am Chona. Good afternoon sa inyo. Ito, siguro may kaping Batangas habang nanonood sila sa atin ngayon. Oo, kahit mainit, kape pa rin di ba? Lagyan mo ng ice, ice Sabi nga nila, coffee is life. Yes. Si Ma'am Ellen Hermosura, si Sir Cesar Dejos, at marami pang iba. Maraming salamat po lagi sa inyong pagsubaybay dito sa The Baptist Lunch. Huwag na huwag kayong aalis dyan dahil napaka-ganda po ng ating talakayan ngayong tanghaling ito. Amen. Thank you po, Ma'am Marnelly, Ma'am Cynthia, at mga kapatid, I hope nung pa lang, buhay na lahat. Nabati tayo ng mga matatagal na po natin. Mga veterano. Mga kapatid, ay nais ko rin po palang batiin, of course, yung aking asawa, nakakalimutan ko, baka hindi ako makapasok mamaya ng bahay, ng kwarto. At ganun din kay Queen Arzel, salamat na
Nakapagpa-check up po kanina si Queen Arzel. And then, ganun din po, nais ko pong batiin ng aking nanay na nagdiwang ng kanyang karawan. Last Wednesday, yung ako po yung preacher. Nakalimutan ko po. Opo, ngayon po ay 68 years old na po ang aking nanay at ako ay nagpapasalamat sa kanyang buhay. At talagang since then ay talagang blessing po ang nanay ko po sa akin. At ngayon, magkasama na kami sa gawain ng Panginoon. And ngayon po ay graduating na po siya sa ating pong prestigious school, which is the PSS, where God called, we train. At salamat, could you imagine, 4th year na po siya. Di ba? 4th year na po siya, talagang parang batang-bata lang. At talaga nag-i-enjoy siya sa biyaya ng Panginoon, sa gawain ng Panginoon. Kaya salamat sa disiplina, talagang hindi ka pwedeng ano dyan kay mama. Matindi yan. Hindi ako nakatikim ng palo sa tatay ko, pero sa nanay ko, talagang tikim na tikim. Kaya ako yung nagpapasalamat sa inyo pong impluensya, sa inyo pong disiplina. At happy birthday po. Belated happy birthday po. Okay, sige po. Tayo po ay muli pong nandiyan din po si Ma'am Yang. At yan po ang sabi nga nila, kung may tatay sa pananampalataya, may nanay sa pananampalataya. Yan, si Ma'am Yang po ang nag-share po sa aming lahat. Yan. Okay, Ma'am Yang, magandang hapon po sa inyo. Okay, sige po, tayo po ay magpapatuloy na po mga kapatid sa atin pong usapin. At mga kapatid, pasensya po hindi tayo magpo-proceed muna sa square Dito muna tayo sa triangle of marriage, mga kapatid, na ako'y naniniwala na talagang yung tinalakay po ito ng ating mahal na pastor, I think 2 weeks ago, 3 weeks ago, mga kapatid, ay talagang naging malaking blessing sa bawat isa po sa atin, not only sa mga magulang, sa mga nanay, even sa mga fathers. At least nakita nyo rin po yung inyo pong role, your responsibility as a father, as the leader of the home, and of course, the mother. Nalaman nyo po yung inyo pong role, and nalaman din natin higit sa lahat ang role ng Diyos sa atin pong family. At sa kadila ng naniniwala ko na magiging maliwanag po sa atin yung role po natin sa ating family bilang isang tatay, bilang isang nanay, pag naunawaan natin ang role ng Diyos sa ating family. At magkakaroon talaga ng maayos na function ang bawat isa, magkakaroon ng maayos na flow sa loob ng family once na talagang ang Diyos ang na-highlight sa family. Okay? Ang Diyos ang na-highlight sa family. Mga kapatid, yung triangle of marriage, mga kapatid, hindi natin dapat ito babaguhin. Amen? Kundi ito'y ating pagtitibayin, papalakasin, because that's the formula na That's the formula. You cannot solve the problem without using the formula. Kung gusto natin maging maayos yung ating family, ay let's strengthen the triangle of marriage. Hindi tayo nandito para baguhin yan, kundi talagang pagtibayin yan. Dito po in the book of Ephesians, alam niyo po, gusto natin pagtibayin yung tinuturo po ng ating mahal na pastor. In fact, sa totoo lang, di mo na kailangan pagtibay, parang pagpatuloy nyo lang ba? Sundin lang yung triangle of marriage. Talagang siguradong matibay po yan Ephesians chapter 5, verse number 21. Sabi po dito, submitting yourselves one to another in the fear of God. Ang tinutukoy po dyan, na yung one to another ay yung husband and wife. Wife and husband, mga kapatid. Ano sabi niyan? Submitting yourselves one to another in the fear of God. Ibig sabihin, both parties, mga kapatid, ay dapat magsasubmit in the fear of God. Yun na po yung tinuturo ng ating mahal na pastor, mga kapatid, nakaraan, that in the triangle of marriage, mga kapatid, God is on the top of it, mga kapatid. Ang Diyos yung nasa taas, nasa kanan yung lalaki, yung husband, at nasa kaliwang baba naman, mga kapatid, yung wife. Nakuha niyo po. At both parties, mga kapatid, ay dapat magsasubmit sa Panginoon. Okay? Kaya sabi dito, submitting yourselves one to another in the fear of God. Wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. Yung wife dapat ay magsasubmit sa kanyang husband
Your own husband, talagang baka kasi mga liwa eh. Your own husband. Baka 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 ano po eh. Baka ewan ko pero nagdududa rin kasi marami na nga, ano? Okay, dapat tama yung pagsasubmitan natin ano, your own husband. Okay? As unto the Lord. Nakuha niyo po, as unto the Lord. Okay? I hope na yan po ay maliwanag kung kayo po ay magsasubmit wives sa inyo pong mga asawa. Let's make it sure that sabi ng Bible, as unto the Lord. Ganun po dapat yung setup. As unto the Lord. Mapansin niyo po, laging nandun yung Panginoon. Nakuha niyo po, bakit? Siya po dapat yung nasa top. Pag siya yung head, siya po yung nasa top, siya po dapat yung magko-control. Amen? Yung ulo natin, may ulo tayo, may kamay tayo, may paa tayo, mga kapatid, pero ang nagdidikta sa kamay natin, kung ano yung nasa ulo natin, ano yun, utak. Nakuha niyo po, kung ano yung gagalaw ng paa, ang ulo nagdidikta lahat yan, mga kapatid. Yung kamay, yung lahat ng gagawin natin, mga kapatid, ang ulo. Kaya may problema, pag yung ulo may pinapagawa, hindi na sabi ng ulo, okay, itikom mo yung kamay mo, hindi na tumitikom, nagmamalfunction na. May problema yun, mga kapatid. Nakuha niyo po, dapat kung anong gustong ipagawa ng ulo, siya namang gagawin ng kamay. Siya namang gagawin ng paa. Siya naman ang gagawin ng bewang. Pag nagkantahan dito ng kung ikaw ay masaya, kung membot ka, abay yung kamay mo yung umikot, abay hindi tama yun. Di ba? Kung ikaw ay masaya, pumalakpak, ay pag kumending ka, abay malaking problema yon. Dapat kung ano ang sinasabi ng ulo, mga kapatid, of course, yun lamang po ang gagawin ng katawan. Okay? Wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. Okay? For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church. Dito naman po tayo. Verse number 25. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave Himself for it. Laging ano, yung pagmamahal, yung pagsasubmit, yung pagmamahal, laging may basihan laging Panginoon. Kasi pag hindi na naging Panginoon ang naging basihan, abay, mga kapatid, away to. Talagang kagulo to, mga kapatid. Alam nyo, hindi ko naman sinasabi pong walang away sa pamilya. Merong hindi pagkakasundo. Pero pag magsasabi tayo sa Panginoon, naayos naman lahat. Pero pag hindi na naayos, ibig sabihin, ay hindi na unto the Lord siguro yan. Hindi na siguro o wala na po sigurong kinalaman dyan ng Panginoon. Kaya laging kasama ang Panginoon. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave Himself for it. Hindi basta-basta, mga kapatid, could you imagine? Ang pagmamahal sa asawang babae ay parang pagmamahal ni Kristo sa simbahan. Aba, ano po ba ang simbahan? Binubuo po ito ng taong makasalanan. Kung paanong minahal ng Diyos ang simbahan, He looked beyond our faults and saw our needs. Ibig sabihin, ang laging nakikita dapat ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae bilang patunay ng pagmamahal ay yung pangangailangan. hindi pwedeng maghahanap ng pagkakamali palagi. Kasi, could you imagine, kung ang pagsasama ay laging paghahanapan ng pagkakamali, ay talagang ano yan? Hindi na natin matutulungan ng bawat isa. Ay mga kapatid, ano po sabi ng Biblia? Ay talagang pag ikaw, husband, mamahalin mo yung iyong asawa, ay katulad ng pagmamahal ni Kristo sa simbahan. Amen? Na sa kabila ng mga maling nagawa, okay, ng mga tao, mga kapatid, na minahal ng Diyos, mga kapatid, could you imagine, na natili ang pagmamahal ng Diyos at mas pinarioritize ng Diyos na solusyonan ng pangangailangan kaysa bigyang highlights ang kasalanan. Yun ang pinakamaganda doon. At yun, mga kapatid, that's the triangle of marriage. Ang Diyos ang nasa taas, okay, nasa right side ang side ang asawang lalaki, bandang baba, and then ganun din po ang babae. And in the center is the purpose. Could you imagine? Sabi nga ng ating mahal na pastor, magadaling ma-accomplish ang purpose at masayang ma-accomplish ang purpose. Okay? Kung ang Diyos ang nagko-control sa asawang babae o sa babae at sa lalaki.
Nakanya po, hindi magiging mahirap ang lahat. Magiging maganda ang flow, magiging maganda ang samahan kung ang Diyos ang magkokontrol. Okay, mga kapatid, hindi muna tayo darako sa chapter number 6. Nasa triangle of marriage pa lang tayo. Okay? Wala pa po tayo sa talagang family. Okay? Marriage pa, marriage pa lang to, mga kapatid. Pag pinag-usapan ng marriage, sa totoo lang, kahit wala yung anak, marriage na po yan. Okay? Yan na po yan. Pero mga kapatid, para maging maayos yung pagsinali na natin yung anak, ay ayusin muna natin yung mag-asawa. Okay, nakaraan Ma'am Cynthia, Ma'am Marnelly, may narinig ako kay Pastor. Sa kadila ng isa to sa mga nagiging kumbaga issue yung babae ba, sabi ni Pastor, narinig ko nakaraan, na kayong mga lalaki, ay pakinggan nyo rin naman. Yan. Narinig niyo po yun? Lalim nung ultimang sadya. Ba't ako dyan? Hindi, pakinggan nyo rin naman yung sinasabi ng inyong mga asawang babae. Kasi narinig ko mismo sa bibig na Ate Mala Pastor nakaraan eh. Tama po, narinig niyo po ba yon? Narinig niyo po yung Dinig Ma'am na Marnelly? dinig po, Oh, dinig na sir. dinig. Di ba? I double agree. Pakinggan nyo din naman kasi ito po ang nangyayari. Yamang mga kapatid, triangle of marriage, ang pinag-uusapan natin at ang Diyos ang nasa taas mga kapatid, ay hindi naman tama mga kapatid, hindi na, yamang binanggit po yun ng Ate Mala Pastor, hindi naman po tama na talagang take ang bibig na lang si Mrs. Ay, parang hindi naman tama. Sa kadila ng sa pamilya, sa panahon na wala si Mister, si Mrs. ang exposed sa mga nangyayari sa bahay. Tama po ba? At kung si Mrs. man ay mag-o-open ng isang bagay, ay siguro naman ay karapatan niya yon. At talagang dapat lang nasasabihin niya kung ano ang problema kasi hindi naman masusolusyonan ng problema kung hindi malalaman ang problema. Tama po. Kahit sa pagpapacheck up, kanina nagpa-check up, nagtatanong yung doktor kay Ma'am Maisel sa amin kung ano yung observation nila kay baby. Hindi kami pwedeng hindi magsalita. Hindi masusolusyonan yung problema. Yamang ang nanay po ang naiiwan sa loob ng tahanan sa panahon na wala si tatay, ay nararapat lamang din naman po na magsalita si nanay. Amen? Amen, mothers? At magsalita ng mga concern. Ano yung mga kailangang bilhin? Ano yung mga kailangang, ano yung problemang napapansin sa anak? Ano yung mga, nakuha nyo, dapat ay meron din naman talagang say ang mga nanay. Pero not to the point na kung saan ay mag-i-insist talaga. Yan naman yun, mga kapatid. Kaya lahat ng bagay na yan, mga kapatid, ay pinag-uusapan. At alam niyo po, napakadaling pag-usapan po ng lahat ng bagay na yan kung si Mrs. ay magsasubmit lamang. Okay? Unang-una sa Panginoon. At si Mr. ay magsasubmit din sa Panginoon. Kasi yun yung unang binasa natin eh. Submitting yourselves one to another in the fear of the Lord. Ano mang usapin, okay? Si Mrs. man ay magsalita, si Mr. man ay magsalita, magiging maayos ang kanilang salita. Okay? If they will submit, okay? Kung sila po ay magsasubmit, mga kapatid, in the fear of the Lord. Okay? Ibig sabihin, mapapatibay palalo, mga kapatid, yung triangle of marriage kung magsasubmit lamang sa Panginoon. Ang sabi ng ating mahal na pastor, huwag lang shortcutin. Kanya po, laging dapat Panginoon muna bago si Mister. Okay? Panginoon muna bago si Mrs. Panginoon muna bago si anak. Kanya po, Panginoon muna, sabi nga, maging kay pastor, lagi siya sabi, wag kayo maging loyal sa akin, maging loyal kayo sa pastor, and inevitably, magiging loyal kayo sa akin. Bakit? Panginoon muna bago si pastor. Kanya po, dapat ibig sabihin, laging Panginoon, 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 mga kapatid. Nagkakaproblema ang family, nagkakaproblema ang marriage, mga kapatid, pag hindi na ang Panginoon ang nanguna. Ngayon, regarding po sa mga bagay na yan, ako'y naniniwala na meron tayong maririnig from Ma'am Cynthia, from Ma'am Marnelly, at regarding sa bagay po na yan. Ma'am Cynthia. Yun sa sinabi ni Pastor na triangle of marriage, actually kasali na dun yung mga bata eh. Top ang Panginoon, father nasa right, babae, mother nasa left, ang purpose, at ang mga anak ang naandun sa tinatawag natin baseline ng triangle. Ibig sabihin, hindi pa rin sila above doon sa mother at saka doon sa father.
Pero honestly speaking, nung maliliit pa yung mga bata, guilty ako dyan kasi mas napaprioritize ko yung mga anak ko versus kay Brother Noel dun sa anak ko. Kasi mga bata katulad niyan, ikaw sir, honestly, syempre maliit pa yung baby mo. Iba talaga na, syempre, iba yung attention na kailangan nung baby pa kaysa dun sa tatay. Yung baby kasi kailangan ng more time ng mother. Although talagang sinasabi ni Pastor na priority lagi ng mother yung tatay. Pero guilty nga ako dyan. Yun yung yun talaga ang maiko-confess ko. Kasi ang hirap pabayaan ng bata. Pero yung tatay, pwede na siyang magbihis. Pwede na siyang kumain mag-isa. Kaya palagay ko, sir, medyo palagay mo, sir, kapag ganoong mga sitwasyon na maliit pa, kung ikaw sa iyong kalagayan, sir, naghahanap ka ba ng attention kay Sister Maisel regarding dun sa oras sa dati na kayo lang dalawa, tapos ngayon may baby na, paano mo tinitignan yung time na nagkukulang na sa'yo? O kailangan mo pa ring magbigay ng tulong kay Sister Maisel? Unang-una, ma'am, Yung reality na salamat, ngayon, ma'am, at ako'y tinanong po ninyo. Hindi, kasi oo. Hindi po. At maraming salamat po, ma'am, for that beautiful question. Pang Miss Universe yung answer. Ay, Grabe. parang feeling ko ba? Wala tayong crowning. Okay, ngayon po ay... Hindi handa si Sir RJ sa tanong ni Ma'am Cynthia. Okay, ngayon mga kapatid ay regarding sa tanong ni Ma'am Cynthia. Ang tanong po ni Ma'am Cynthia, okay, kung ako ba ay hahanap pa ng atensyon, ngayong may Iba anak na na eh. kami, maliit Oo. of course, when it comes sa focus mga kapatid, iba na talaga. Maging aminin natin. Kasi pag hindi natin inamin yan, madidisappoint lang tayo mga kapatid. Unang-una, siyempre, pinag-pray namin sa Panginoon yan. Okay, we prayed for it and God answered our prayer na pagkalubang kami ng baby for, I think, after 2 years bago po ibigay ng Panginoon. At ako'y nagpapasalamat. At ngayong nandyan na. Okay, ngayon nandyan na. Sabi ko nga sa aking asawa, hindi pa siya nanganganak o hindi pa siya nagbubuntis, ayusin natin yung pagsasama natin. Ibig sabihin, we are expecting na madadagdagan kami. At sa pagdagdag na yon, alam ko mayroong mga transition. May mga na dadating kami sa transition period, adjustment period, mga kapatid, na dapat kong tanggapin bilang isang asawang lalaki. Pagdating sa oras, kailangan ko tanggapin. Nakaya niyo po, na hindi na ako ang alaalagaan niya. What I mean, all the time. Dati kasi talagang ako lang yung focus niya. No choice siya eh. Ngayon, makatalikod na siya sa akin at nakaharap na siya kay baby. Hindi, sir, with regards din dun sa... tama yun, sir. Opo. Household chores. Siyempre, dati, alam ko, naniniwala ako na siya yung nag-aayos sa'yo lahat, nagmamalansya, naglalaban ng damit, aayos ng lahat. Paano nyo pinag-uusapan ngayon yung distribution ng mga gawain sa bahay? Pinag-uusapan ba o ikaw na kusa? Ikaw na mismo yung kusa na Opo, kulang na sa oras? pinag-usapan po. Ako po ang tagalaba ngayon. Hindi, Apo, totoo po. Ako po ay may schedule ng laba. Yan, alam po ng misis ko yan. At ibig sabihin yung mga dati niyang ginagawa, ay ginagawa ko at hindi naman sa akin, hindi ko naman iniisip yon na kawalan ng pagkalalaki ko yon. Sa kadila ng alam ko na may magagawa siya sa anak namin na hindi ko kayang gawin. Yun ang dapat kong tanggapin yun. Hindi ko siya kayang padidihin. At saka, iisa pa lang yan, ha? Paano pag binigyan pa uli kayo? Bukas meron na Kailangan uli. kong aminin yon na pag umiyak si baby, ay si Mrs. talaga yon. Dapat kong aminin yun. Hindi ko siya dapat kong amin. Ngayon, ibig sabihin, may mga bagay na kailangan si baby na hindi ko kayang ibigay. Ngayon, yung oras naman na dapat gagawin ni Maisel ng aking asawa sa panahon na yon, okay, na nangangailangan si baby, ako ang gagawa ngayon nun. Nakuha niyo po yun? Lalo na si baby, I think for 2 weeks, may ubo sipon at hindi normal ang tulog nila. In fact, before pa magsakit, hindi na talaga normal. Pag ganyang edad, 3 months pa lang po ang baby po namin. Hindi po normal. Pero yung schedule ko po dapat
sa mga gawaing dapat normal. Yan, para sa mga tatay. May mga Apo. tatay tayo nakikinig Opo, eh. opo. Okay, Kwan, ito, Mm, kami tatlo na lang muna magtatanong kay Ma'am Marnelly naman kasi asawa din ng sundalo to, lalo na ngayon ang may task. Siyempre, entirely different nung mga bata kasi nasubaybayan ko to, magkasama Opo. kami. Matagal na tayong magkasama. Nung una, lagi siyang kasama ng kanyang mga anak. Everywhere, 'di ba? Pumunta pa sa Singapore kung saan-saan. Si JJ, ikaw talaga ang kasama. Naiiwanan nun, alam ko, si Sir Jillian dito. Pero ngayon, talaga, grabe. Kung saan man, kung nasaan ka, naroon ako. Parang yun na ngayon. Paano mo naman nagkaroon ikaw ng ganun transition? Hindi po namin masyadong naramdaman kasi siguro dahil sanay ako sa madalian na movement, madali ako mag-adjust pag may mga pagbabago. So, I think it comes with my personality. Sanay ako ba? Okay lang sa akin na, sige, masira yung strike anywhere, masira yung schedule, okay lang. Basta kung ano yung priority, dapat yun ang gawin. Kami naman po, kung i-relate ko lang saglit dun sa tanong ni Ma'am Cynthia kay Sir RG, nung pinanganak po si JJ, kasi siya yung firstborn namin, may ano po kami, ito po lagi kong sinasabi, may kuha kaming libro from an American preacher, na Baptist preacher din, na sinabi niya na if wala kayong date ng asawa mo before ka nagkaanak, ngayon na may anak kayo, hanapan nyo ng oras na mag-date. So nagdi-date po talaga kami every week. Wow, amen. hindi, oo. Every week po yun, iiwan namin yung bata, tapos nung lumaki na yung bata, sasabihin namin sa kanya, nung pag nakakausap na, oh, it's daddy and mommy's date time, you sleep na or you stay here at home, you're with ate or with kuya, kung sinong makasama niya, lola, lolo, ganyan sa bahay. Alam niyo po, sa sobrang mindset namin kay JJ, nung minsan nakalimutan namin na Friday pala. Sabi niya, Kwan Mami, kayo. It's Daddy? between you and Julian lang dapat. Opo, mami, daddy, bakit nandito pa kayo? Ah, Di ba alam date na time niyo nila. ngayon? Sabi ko, ay, oo nga pala, Friday pala Ah, ngayon. Pinapalis na kayo, ma'am. Oo, pinapalayas kami. Meron yatang ginagawa pag wala kami sa bahay. Pag bata, pinalayas kayo, mayroong plano yan. Oo. Sabi ko, ay, oo nga pala. So, yun po yung sa amin. Tapos, katulad din po ni Sir RG, si Brother Julian po ang naglalaban nung mga first few months kasi mahirap po talagang bumangon kapag ka, anytime nagigising yung bata, ganyan. And I'm so thankful for that book kasi yung book po na yun po nagturo sa amin na i-discipline yung mga anak namin since birth. As in, birth talaga. So, nagkaroon po kami ng sleep through the night, 1 month old pa lang. Sleep Wow. through the night na yung mga anak namin lahat. Kasi because of that book. Pero grabe ang sakripisyo. First, kasi mga 1 week or 2 weeks ang training eh. Pagka sanayin mo siya na i-schedule siya, ikaw magsasabi na it's eating time or it's playtime. So maraming beses iiyak, tas iiwanan namin sa kwarto. Yung lola, ang mga lola, kulang na lang sugurin nila yung kwarto. Kasi umiiyak yung mga bata. Sabi ko, ay, naka-timer yan, lola. Wait lang, mga 15 minutes na yan. Tapos, pagka hindi pa rin tumigil, pagka nabihisan mo na ng diaper, napakain na, nalaro mo na, ay wala, ano lang yan, sa Bisaya pag langi lang. Kanang gusto niya lang umiyak, yung ganun lang siya. Or, kinukuha niya ang tulog niya. So, ganun siya. Kaya alam namin pag may sakit yung bata. Oh. Kasi, Totoo. hindi siya iiyak, happy siya eh. Alam niya na yung schedule na tulog na siya after siya nag-play. So, ang ganda po nung book na yon na maalala ko po, unang time na dinala namin si JJ dito, parang mga 2 or 3 years old lang siya. Kasi lagi kaming outside, di ba, ang assignment namin, laging sa Mindanao. Namangha talaga si Pastor Hill. Kasi, dala-dala namin yung, high chair na kinakabit. Tapos, paupuin namin si JJ kasi di ba pinapapasok tayo dito tayo nagkakumakain. Tatabi siya sa amin, uupo siya, tapos, kakain siya. Di ba, lalagyan ko siya ng pagkain, kakain siya mag-isa. Sabi ni Pastor, kumakain mag-isa yan? Hindi yan bababa? Hindi, Pastor. Mamaya, Pastor, pagkatapos niya yung food niya. Kaya, hindi ko makalimutan yun na, oh, wow. So, we really, we really appreciate that na pwede palang i-train yung mga bata na ikaw yung masusunod, nanay, tatay. Dahil, even if wala kayong anak, you're already a family, di ba? You're Yes, designed yes, by God, yes. husband and wife. So, as long as nandun yung Panginoon sentro sa buhay nyo, hindi yung anak yung sentro ng buhay. Amen. Dagdag lang sila dun sa Amen. inyong relationship. So,
kung si Ma'am Cynthia, sinasabi niya na guilty talaga siya na hindi niya nabigyan ng time, mas nabigyan niya ng time yung mga anak niya. Ako naman po, never akong nag-guilt feeling kasi very po kami, intentional, na we really find time. Kasi po, pareho kami yung love language namin, time. Time yung love language ko sa kanya, touch. So, kailangan magkasama kami para ma-address yung pakiramdam namin sa isa't isa. So, yun po yung aming experience as husband and wife. Na ngayon naman po, nakita niya, sabi nga ni Ma'am Cynthia noon, yung mga anak ko, nandun ang focus lagi. Ngayon naman po, dahil sa posisyon ng asawa ko, marami pong mga lakad, appointment, na siya naman po ang lagi kong kasama. Tapos malaki na yung mga bata, so may sarili na rin silang schedule, pwede na silang maiwanan. So, nagbabiyahe na mag-isa. So parang nagbabago po yung ating role, pero hindi po nagbabago yung ating purpose. Amen. Na kung ano man yung gusto ng Panginoon sa buhay natin na mangyari, ganun pa rin, na makikita yung Panginoon sa mga buhay natin na mag-asawa at dun sa mga anak natin. Amen, amen. Pero Thank you po. Ma'am, sinabi ni Ma'am kanina, ibig sabihin, sinasabi niyo po Ma'am na kayo po naglalagay ng program sa bata. Yes, Yun. parents Ibig po ang sabihin, naglalagay. Parents, kayo po ang naglalagay ng Yes. program sa bata. Kahit sa talagang sanggol pa lamang. Yes, Ibig opo. sabihin, mga kapatid, nakikita niyo po Actually, yan. sir, nasa tiyan pa lang, tummy pa lang, pwede mo na i-discipline Kausapin mo na, yung di bata. ba? Opo. Yung Oo. oras ng pagtulog ng mother, dapat disiplinado ka na. Yes. Kasi doon pa Kausapin ko nga lang to. binibuild mo na yung kanang bata eh. Binibuild mo na yung behavior niya. Amen, Yung sasabihin amen. nilang paglabas pa lang. Hindi. Mm-mm. Sa tiyan pa lang, kung paano yung nanay. Kung ang nanay ay stress lagi. Wow, amen. Kung yung nanay siya mismo hindi marunong mag-discipline, kung ano na lang oras ng pagkain, kung ano na lang yung oras ng tulog, kung ano Anong na lang yung kinakain. kakainin, at saka yung mga wants mo, dinidisiplina mo na, hindi lang yung sarili mo, pati yung bata. Wow, Ako amen. noon nagbubuntis pa lang, nasa isip ko, mahirap magbuntis, di ba? Yes. Yung paglilihi pa lang ganyan. Pero nasa isip ko noon, hindi ko dapat kuhanin yung lahat ng gugustuhin ko. Yung Yes. i-crave ko. Hindi part of the discipline yan. Kasi paglabas pa lang ng bata na minomold mo na siya ganong behavior, paglabas ng bata, may possibility na Bill mo ko niyan, Bill bill mo mo ko ko niyan. noon, bill ko mo ko niyan. Tapos yung kanina naman, with regards naman doon sa time namin ni Brother Noel, hindi kami yung, parehas kami na hindi yung palalabas. Hindi yun yung aming time namin sa isa't isa, kundi yung sa bahay. Yung magkakasama lang kayo, time na yun. Yung sinasabi ko lang ng time na nagkukulang ako sa kanya kasi sanay ako na ako magluluto, ako Amen. maglalaba. Nung time na yon, nung maliliit pa yung mga bata, talagang mas priority ko na yung mga bata muna. Tapos ayun, nagkaroon na lang, nag-come up kami na magkaroon na lang na makakasama sa bahay para yung mga household chores. Kasi working ako noon, may gaganap noon. Amen. Ayan. Tapos pag nasa trabaho ako, lalo na nung nag-aaral na yung mga bata, I see to it na natatawagan ko sila para nalalaman ko kung anong assignment nila, ano yung gagawin sa bahay, o nagawa na ba yung mga assignment nila. Para pagdating ko, normally kasi noon, gabing-gabi na talaga ako dumarating. Pagdadating ko niyan, checking, talaga hindi ko yun pinakawalan. Hindi ko inalis sa akin. Kaya nga ako nagtatrabaho para sa mga bata. Bakit ko pababayaan sila? Talagang I see to it na nagawa nila yung assignment nila at maayos yung kanilang damit, may pagkain sila. Ayan. Pero yung kay Brother Noel, medyo yung nga lang sabi ko, yung sa pag-prepare ng pagkain niya, doon ako nagkakon. Kasi mahilig ako magluto. Nawala na ako ng time para doon sa mga ganung bagay na mag-focus doon sa mga dating ginagawa. Talagang Amen. mababawasan eh. Meron Maiiba talaga. at maiiba. Amen. Andiyan po, kasama po natin ating mahal na pastor. Amen. Magandang hapon po, Pastor Hill. At patuloy po kayong magpagaling. Wala nang absar. Ano ba yun? Yung wala nang kali. Nayari din ako, pero parang iba naman sa akin. May binigay sa akin pomelo. Ano rin pa, parang kali din siya. Hanggang ngayon, yung tiyan ko naman yung since Saturday. At hindi ko alam kung ano mamamahe kayon. Hindi naman galing kay Brother Dandan din. Kasi baka mamaya yung galing kay Yun Brother nga po, isahan lang po yun. Opo, at nakatanggap po ako ng blessing. Amen, okay po, kasama po natin ating mahal na pastor. Mga kapatid, alam nyo, napakaganda ng tanong kanina ni Ma'am Cynthia. Sa totoo lang. Kasi pag hindi natin talaga inamin na merong changes, ay maano tayo, syempre, wala naman tayong pinipreserve dito na
sabi nga ni Ma'am kanina, pwede mabago yung role, pwede mabago yung mga activities natin, pero the purpose hindi magbabago. At hindi rin pwede mabago yung pwesto ng Diyos na siya dapat yung nasa top pa rin, mga kapatid. He is our top priority pa rin, mga kapatid. Kahit na may baby, Diyos ang nagbigay ng blessing sa'yo, magkaroon ng anak. Tapos yung nagkaanak na, mawawala na sa eksena ang Diyos. Kaya mga kapatid, sa akin po bilang isang full-time, siyempre, para malaman nyo rin po ano yung kalagayan namin bilang isang full-time na merong family. Na kanya po. Kasi yung sinuko po namin, ako personally po, sinuko ko po yung buhay ko sa Panginoon, when I say I surrendered my life in a full-time basis, mga kapatid, yung oras ko lahat. Kaya lagi kong ina-ask kay pastor ano yung gagawin. Kasi siya yung tatay dito. Dapat maging maliwanag sa akin yon. At alam ko na bilang isang full-time, ang focus ko gawain ng Panginoon. Nakuha niyo po, yun ang focus doon. Ako na in love. At yun ang buhay ko, iikot sa gawain ng Panginoon. Ngayong nagkaanak na, ano ngayon? Matitigil na ba ang gawain ng Panginoon? Dapat hindi, mga kapatid. Okay? Kaya sabi ko kay Mrs. Paganto, kasi talagang start ng Wednesday hanggang Friday, labas po yan. Wednesday, Thursday, ngayon pinaplano ko po, even Tuesday evening, kung hindi lang po ako mag-MC, ay goal ko talagang lumabas sa kadahilan ng sa laki ng gawain sa area. Sa totoo lang po. Sa akin, kaya ko po ito sinasabi, kasi may purpose Naka niyo po, may purpose. At yung purpose na yan, kung alam mo yun, na yan naman ang gusto talaga ng Diyos, mga kapatid, ay hindi dapat ma-out of focus tayo. Hindi po dapat natin pagpukusan yung hindi naman purpose. Naka niyo po. At ang pangit ito, na pag binigyan ka ng anak, ay mawawala ka na sa focus. Mawawala ka na sa purpose. Ngayon, sabi ko nga kay Mrs., ngayon may blessing tayo, hindi ito dahilan para tayo ay maglaylo sa gawain ng Panginoon. We'll make a way, mga kapatid. We'll make a way just to perform our privileges that we have in our church. I call it privileges sa kadahilan ng hindi lahat ay may oportunidad na gawin po iyon. Yung ako bilang leader, mapagkatiwalaan ng area, hindi lahat, mga kapatid. Yung po ay privilege sa akin. And kaakibat po niyan ay yung responsibility. Ibig sabihin, yung privileges na meron ako, responsibility na meron ako sa gawain ng Panginoon, hindi dapat mahinto yun sa kadahilan ng meron akong anak. Maaring maglalaba na ako ngayon. Tama po ba? At naglalaba yan. Ako nandiyan yung asawa ko. Ako po naglalaba. Ako rin po kumukuha ng sinampay. At ako rin po yung may pagkakataon na tulong kami na sa pagtutupi. Masaya akong ginagawa yun. Basta hindi lang maapektuhan, mga kapatid, yung responsibility ko sa gawain ng Panginoon. Yan po ang sa aking side bilang isang full-time. Kaya sabi ko sa misis ko, ngayon, kontakin mo lagi ang mga kapatiran natin sa area. Pray with them. At kausapin sila, at kahit nandito ka, ay kaya mo pa nang gawin ang gawain ng Panginoon. Sa totoo lang, gusto niya na pumasok sa CBBA na naman. Di ba? Hindi mo matigilan yung batang yan. Yung asawa ko yan, gusto lagi nagtatrabaho. Bata nga, mukhang bata. Gustong-gusto niyang magtrabaho sa CBBA kasi talagang mahal niya mga bata. Natutuwa ko sa asawa ko. Mahal na talaga ang ministry. May anak na kami, pero mahal niya talaga ang ministry. Napatunayan ko yan. Kaya biyaya po talaga ng Panginoon. Kaya mga kapatid, sa nakita ko, napakahalaga ng tinuturo ng ating mahal na pastor, yung triangle of marriage. Huwag natin iibahin yung pwesto ng Panginoon. Huwag mong iibahin ang pwesto mo. Huwag mong iibahin ang pwesto ng asawa mo. Huwag mong iibahin ang pwesto ng purpose. Pag nagkabali-baligtad yan, masakit po sa ulo yan. Okay, kaya ako po'y naniniwala na inaabangan nyo po yung square. At pag-pray po natin ang pastor natin na inaabangan natin lahat. Ako sa totoo lang, kaya ayoko muna. Bagamat may mga napag-uusapan tayo, pero excited talaga ako dun. Sa kadahilan ng talagang may hugis-hugis pa pala yun. Nag-full time na ako, may hugis-hugis pa rin pala. Kaya mga kapatid, sa totoo lang, ang ganda mga kapatid pag na-accomplish pa rin ang purpose. Ako po, sa akin bilang isang full-time, ang kasiyahan ko yung ma-accomplish ang purpose ng pinag-full-timean ko. Nag-full-time ako, pangit naman kung kailan nandito na yung blessing, kung kailan bumuhos na yung blessing, at saka naman nawala ang focus po sa nagbigay ng blessing. Dapat ang focus pa rin
ay sa Panginoon. Amen? Focus, kung ang focus mo ay Panginoon, lagi mong ipaprioritize ang Panginoon. At could you imagine, ang Panginoon, ang katulong mo, ang Panginoon ang katulong mo para maging madali. Okay? Madali makuha yung purpose, madaling makapunta dun sa purpose. Sabi nga ni Pastor, kung katulong mo ang Panginoon na nagbibigay ng totoong love. Di ba? Sabi nga ni Pastor, walang pagod sa isang taong nagmamahal. Di ba? Pag talagang bunga ng Holy Spirit, mga kapatid, hindi mahihirapan. Kaya mga kapatid, wag mag-shortcut, wag magsarili. Okay? Lagi natin pentulutan, ang Diyos ang kumilos sa ating pong marriage. Okay? Nandiyan po, kasama po natin ang ating pong mahal na pastor ngayon. At hindi lang natin siya ngayon kasama sa Google Meet. Pag-pray nyo talaga yung ating mahal na pastor. Pero mga kapatid, sa totoo lang, ay ako yung nagpapasalamat. Sabi nga ni Sir Noel, I love this church. Yung mga ganitong usapin, mga kapatid, ay sasabihin ko po sa inyo, I love this church, mga kapatid. Sa kadila ng ako'y nagpapasalamat before ako pumasok sa pag-aasawa, naging young people ako sa simbahang ito. Yan, na totoo lang, may team focus, nasalo na ako dati. Yan, team focus. Dati si Roy pa yung isang leader namin talaga eh. May mga isahan pa lang, ngayon nagkakaroon na ng iba't iba. May age bracket na. Dati isahan lang. 19 to ano, ngayon talagang ngayon ay talagang kanya-kanyang grupo na. May programa pa. Umiere every Thursday afternoon para sa mga young people, and then sa gabi niya, kinagabihan lamang mga kapatid, si Sir Maki magsasalita na naman, ay Staying Alive, and then pagka Friday, the preparation, mga kapatid, talagang busog na busog tayo dito mga kapatid. Kaya sa mga young people, ladies, this is a special episode for the mothers, pero balang araw magiging nanay kayo, seryosohin nyo ang programang ito. Amen? Para maging madali po ang lahat pagdating ng tamang panahon. Okay, at ako'y naniniwala, meron pa po sasabihin si Ma'am Cynthia regarding sa pinag-uusapan po natin. Ma'am Cynthia. Tungkol po doon sa purpose natin, maging malinaw sa atin bilang Kristiyano, ano talaga yung purpose Amen. ng Panginoon para sa atin, to build a godly family. Yun. It should not be driven by what you want, but with love. Because if there is love, there is joy. Yan po ay Amen. nanggaling sa ating mahal na pastor. Sabi nga ni Pastor Ma'am, pag nandyan ang Diyos, nandyan yung joy talaga. Opo. Ano yung sinabi dati? Ayan, nawala sa isip May mga ano ko. si Pastor dapat talaga na ano natin. Sinulat ko yun, sinulat may ko. tinatawag na rhyme eh. Di Oo, ba? Naka-rhyme yes. eh. Tayo kasi paghahalo-halo natin. Sige Ma'am Cynthia, go ahead po. Sige lang. Sige, babasahin ko yung sinabi ni Pastor last week. Yan. At the center of the triangle is God's purpose for the couple. Keep it going. Amen. It is God's purpose, not our purpose, Yun. that we must accomplish. Amen. God blessed the man and the woman and put them together. Therefore, the family can stay together and forever be blessed. Nakakatakot kasi kakakasal pa lamang nag-aaway na kinabukasan. Yun ang rhyme. Ayun pa, yun ang matitindi dun eh. Yan ang nangyayari kapag hindi ang Diyos ang nasa gitna ng triangle of marriage. At sabi nila, sino man ang nasa gitna ay laging gustong maging pangunahin. Yun yung huling sinabi ni Pastor Ma'am, nakaraan, na inano ko, kung ano yung nasa gitna, yun yung laging pangunahin. Okay, at mga kapatid, could you imagine, naka-rhyme talaga ano. At totoo po yung sinabi ni, could you imagine, kakakasal lang, away na kinabukasan. Di ba dapat pag nasa tinatawag nilang honeymoon stage, nandun yung talagang ano eh, talagang lahat ipaparamdam mo, lahat talagang paparamdam mo sa kanya that she or he is special to you. Di ba? Yes. Pero pangit kinabukasan, pinaramdam mo kaagad, bagsik. Okay, kaya yung iba hindi pa nakakasal. Yes. Nagpiprepare pa lang sila, naglalakad pa lang ng mga requirements, nagsisipa. Nako. Dapat magdalawang isip na yun. ang gulo. Sa totoo lang, alam niyo po, nakaraan nga po, halos lahat ang pinupuntahan namin, a broken family. Talagang sira ang pamilya talaga. Kaya, mga kapatid, minsan, sa totoo lang, pag na-expose kasi tayo dito sa church, dito tayo namulat. Parang sa totoo lang, kung hindi ka ma-expose sa tao sa labas, family sa labas,
maano ka talaga eh, mayuyus ka talaga at sasabi mong natural lang yan. 'Di ba? Yes, totoo, Sa isang- totoo 'di ba, po 'di ba, yan. ma'am? Totoo. Pero pag na-expose ka sa tao, sasabihin mo talaga, kada punta mo, may isa nga pong mothers na bago sumasama sa area. Yan sa area po, sa upper. Lumipat na po kasi ako sa lower, sa pinagbuklod ngayon. Pero yung nag-join po siya ng mga saturation nakaraan, aba, tuwang-tuwa siya. Tuwang-tuwa siya at gusto niya lagi mag-lunch sa kanila. Tuwang-tuwa po siya. Alam niyo, hanggang ngayon sumasama. Nakaraan, sumama na naman po. At yung saturation, boom, maghapon pa, area, hindi nagpapigil. Ma'am. May 4 na anak yun, ha? Wow. Pero talaga namang by the grace of God ay talagang gusto niyo bumaghapon. Bakit? Nakita ko na kala ko ako na may pinakamatinding problema. Yung family ko yan. buo pa rin naman. Yes. Mayroon lang kami hindi pagkakaunawaan, pero yung iba talagang sinira talaga ng mundo talaga. Nabanggit nyo yan, sir. Mm. Kumbaga, natatandaan ko yan nung bata pa kami. Bata pa si Isabel. Nung bata pa kami, yung mga panahon namin, kapag sinabing broken family, parang nahihiya yung bata. Di ba may mga classmate Opo. kami nung Mm. panahon ng araw? Parang nahihiya Ayaw silang... pag-usapan po. Oo, Opo. ayaw pag-usapan yung broken family. O kaya may makita ka na halimbawa, meron siyang... Ngayon, normal nang sabihin ka-live-in. Opo, parang wala na talaga. Oo. Ginagawa ng normal ng mundo Oo. ang ano talaga. O kaya sasabihin, ako'y ikalawang asawa. Parang Diba? proud pa, no? Pag nagpunta ka talaga sa area, Opo. ka talaga ma-expose ka Amen, sa amen. sitwasyon ngayon ng mundo. Amen. Parang pagtatanungin mo kung minsan, syempre, dinadalo mo, kamusta na pong family mo, ganyan, ilan po anak. Yung anak ko, 2 sa akin, doon sa una kong asawa, tapos yung sa asawa ko, Matindi. 3, tapos ngayon meron kaming 2. Sabi ko, sa loob-loob ko, pambihira. Sabi ko, parang napaka-normal na Sa kanila sabihin hindi na na dumudugo ngayon. yung puso nila, pero sa atin Oo. dugun-dugo na, ano? Oo, parang naka-smile pa kasi parang, ngayon meron na akong kasama. Parang ganoon, parang napaka-normal na ngayon sabihin na ang pamilya namin ay hindi talaga naayon. Kumbaga, Parang lagi na paano lang ba nila sasabihin sinasabi, yun? ma'am, na hindi yun ang nakatadhana siguro. Oo. Tapos, charge to experience na lang. Charge Lagi, to experience. Could you imagine, 10 parang ganoon. Hindi, sa totoo nga lang. Parang, sabi ko parang, ako pa yung napapahiya na gusto kong i-change yung topic na gano'n. Kasi parang nagkamali ata ako ng inopen. Oo. Baka ako, Opo. naisip ko baka mapahiya to kapag yung inopen ko pa, dinig deeper ko pa yung question regarding the condition of their family. Pero kung titignan mo yung mga mata niya, yung bibig niya sa pagsasalita, yung gesture niya, parang normal niya lang sasabihin na Parang ito ikaw pa kami. napahiya, ma'am. Oo, sa totoo. Opo, totoo Tapos po. pag dinalaw mo yung bahay, ewan ko ba na, may nadalo nga ito, ako nitong last Saturday, hindi naman kami nagchichismis, kundi yung sitwasyon talaga na pinuntahan ko yung bahay kasi nung last week, nakausap ko lang sa kalsada. Tapos itong last Saturday, pinuntahan ko yung mismong bahay. Sabi ko, ay ganito, parang wala kang makita talaga sa loob pa lang ng bahay. Parang walang kaliwanagan. Pero parang sabi ko, ito na ba talaga yung takbo ng mundo? Normal na talaga na sabihin na eto na yung sitwasyon ko. Pero makita mo sa kanila, maligaya sila. Pero nasa isip ko, hanggang kailan naman yung kaligayahan yan? Huwag naman sana. Pero hanggang kailan yan eh. Habang maligaya lang yan dalawang yan, paano kapag nagkaroon ng problema? Diyan na, it will count na talaga yung true family na naninindigan na may totoong purpose na nandyan ang Panginoon sa kanilang kaitaasan ng kanilang triangle. Talagang for better or for worse. Talaga for Amen, richer or for amen. poorer. Talaga may Amen. times na ayaw mo na sa asawa mo dahil sa ayaw mo ng ginagawa niya at sinasabi niya. Pero hindi eh. Minahal mo yan eh. Panindigan mo na. It is a commitment talaga. Amen. Yun ang matindi. Yung commitment po. Ayan ang ayaw ng marami. Alam niyo po, maraming ayaw magpakasal kasi ayaw ng commitment. Totoo po yan. At kaya mga kapatid, itong triangle of marriage, appreciate po natin ito. Yung tinuturo ng ating mga pastor. Kasi alam niyo kung bakit maraming broken family. To be honest, hindi nila alam to. We're not here to condemn them, mga kapatid, but we're here to expose the truth, mga kapatid, na pag hindi natin pag binaliwala natin yung mga usapin na ito, talaga magkakaproblema tayo. Katulad na lang, sabi dito ni Ma'am Flor Solomon, grabe! Grabe! Dito sa Japan, ma'am, daming broken families. Okay po, normal lang sa kanila.
grabe ang effects sa mga bata. Yun ang matindi doon. Ay, mga bata. Iba na kasi ma'am pag ang young people nag-decision, medyo wala pang sila parang ang nasisira. Pero could you imagine, isipin niyo po mga nanay. Opo, pag kayo po ang gumawa ng decision, kayo po, tatay, ang gumawa ng decision. Yung sinasabi ni ma'am na collateral damage na maraming nadadamay. Yun po yung. Kaya mga kapatid, yung mga bata na hindi naman nila pinangarap na magkaroon ng broken family, nagkakaroon ng broken family. Kaya Totoo sana po ay talagang yung bawat decision gagawin natin ay talagang pag-isipan talaga mga Oo, kapatid. yung mga magulang paninindigan yung Opo. maling ganun decision. Tapos yung mga bata, nagiging normal na sa kanila. Opo. Pag nagpamilya yun, ano expect mo ma'am? Totoo, 'di ba? Ako po mismo, 'di ba? Yun yung experience ko kaya nung nakita ko yan si Brother Julian noon nung nag-propose siya ng marriage, sabi ko wala akong planong ganun kasi takot ka eh. So coming from a broken family, takot kang masaktan. Sabi, Right. bakit ka papasok sa pagpapamilya, masasaktan ka rin? 'Di ba? Ganun yung mindset. So buti na lang ako. So, Lord, salamat. Ako'y iyong natagpuan. Paano yung mga bata na hindi Amen. Kaya nga, kahapon po may kausap ako na relative namin, yun din yung problema nila kasi hindi pa kasal yung pinsan namin, tapos yung babae parang gusto na makipaghiwalay. Sabi ko, gawin nyo ng lahat ng paraan na kausapin silang dalawa para wag maghiwalay kasi for the sake of the children. Na kawawa kasi na yung mga bata lalaki. Pero sabi ko, hindi rin naman pwedeng magsama para lang sa mga bata. Amen. Mahirap din naman yun, 'di ba? Kung nakikisama ka, kung hindi mo alam kung ano yung dynamics ng mag-asawa, ay hindi pa pala sila kinasal. Yun pa yung isa. So, yun talaga ang problema. So, sabi ko pala, kailangan nyo maghanap ng simbahan dyan, tapos kailangan nyo talagang makita ang Panginoon, sabi ko. Kasi wala nang Amen. ibang pwedeng mag-heal. Sabi nga, di ba, parang nung una nating discussions nitong topic na to, ang sabi ni Pastor, ang unang i-break ng diablo yung pamilya. Kasi pag na-break niya yung pamilya, mawawalan yung imahe ng Panginoon. Amen. So, wag nating hayaan na ma-break ang pamilya natin dahil pinapasaya natin ang diablo, hindi ang Panginoon ang natutuwa pagka nagkaroon tayo ng broken family. So let us protect our families by focusing on the purpose of God for us and putting God at the top and center dun sa ating relationship sa Kanya. Amen. Top na nasa sentro pa. Ay, yung bihira. Matindi. Okay, mga kapatid, totoo yan yung pag nasira talaga, sisirain talaga ng diablo yung family. Kaya let's keep our family undivided by trusting our God. Amen. At mga kapatid, alam niyo po, dami pa dapat natin pag-usapan, pero it's already 1:29 in the afternoon, mga kapatid. Kaya hindi na tayo masyado pa magtatagal. Pero ayop, meron po tayong natutunan at medyo lumalawig-lawig na tayo, paunti na tayo paunti. At ako excited talaga na ang pastor po natin makapagsalita sa atin. Pag-pray niyo po ang ating mahal na pastor, talagang sunod-sunod ang schedule ng ating mahal na pastor. At alam nyo, hindi porkit nasa bahay si pastor, wala lang gagawin. Ang dami pa rin iniisip, yun ang matindi nun eh. Kaya pag-pray po natin ating mahal na pastor at sa kadila ng naniniwala ko na marami pa siyang sasabihin sa atin na makakatulong sa atin. Yung mga binubuksan namin dito, kung ano lang din yung share ng ating mahal na pastor. Kumbaga, medyo inano lang natin. Kumbaga, tinitingnan natin yung bawat side, mga kapatid, ng sulok na yan, ng triangle na yan. Pinag-uusapan natin at upang magkaroon po tayo ng knowledge. Kaya mga kapatid, talagang masasabi mo pag nandito ka sa church that I love this church because our church is a family-centered church, mga kapatid. Kaya sabihin ko sa inyo, bihira ngayon. Siguro sa 10 bahay na pupuntahan mo, isa lang ang kumpleto doon. Di ba? Isa lang yung talaga may totoong nanay at may totoo silang anak. At yun ang totoo niyan. Kaya mga kapatid, magpasalamat tayo. Kaya itong triangle of marriage na tinuturo ng ating mahal na pastor, kung ayaw po natin mangyari, sir, kahit Kristiyano mangyayari pa ba sa atin? Kahit Kristiyano, mga kapatid. Kung hindi natin ialaw ang Diyos ang mag-control sa ating family, kahit Kristiyano, kahit nga pastor, di ba sabi ng ating mahal na pastor, kahit gaano tayo katagal dito sa church, ang diablo walang pinipili. We are no match to Satan. Pero wag kayong mag-alala,
si Satan no match sa ating Diyos. Kaya kung ang Diyos ang mananatiling sa sentro, at sabi nga ni Ma'am Cynthia, ni Ma'am Marlene, nasa center pa, ay walang problema. We are covered by the power of our Almighty God. Ma'am Cynthia. Opo. Lahat tayo, we have the choice. At sinabi nga ni Joshua, choose you this day Yun, amen, whom amen. you will serve. O, diba? Hindi tayo pwede mag-serve ng dalawa, kundi let us choose yung ating Panginoon na siya namang talagang lumikha sa atin. Amen. We have a choice mga kapatid, pero tanda mo, pag pinili mo na yan, di mo na pwedeng piliin ang bunga niyan. Okay, kaya let's all be sensitive sa pagkilos patuloy ng Panginoon sa buhay natin. Okay? At yun lamang mga kapatid. At muli po, maraming salamat po mga kapatid for your time, for your effort. Yan, basahin lang natin ito saglit. Pag malamig ang pagsasama ng pamilya, sabi po ni Sir Cesar Dejos, madali lang ang pagkakahiwalay unless kung ang pundasyon ay may salita ng Diyos na ating napapakinggan sa ating mahal na pastor. Ma'am Marie Chris, kaya nga po Ma'am Cynthia po ang tinutukoy, is sad to hear that parang normal na lang po talaga. Kasi sa world natin ngayon, ganun na lang po ang pagkakaiba ka ikaw ang parang mali. Ibubuli kaya prayerfully, yan mahaba to. Prayerfully, nasaan na yun? Yun. Tayong mga magulang po talaga, mag-stand tayo sa kung anong naririnig natin sa ating pastor, sa mga preachers, kasi, yun, may dami nagko-comment. Nasaan na? Wala na. Kasi Pag may nagko-comment, umaangat daw. Kasi po yun talaga ang makikita ng anak. Blessed po Masakit talaga tayo. Amen. Pasensya po, yan ang problema ko mata po. Hindi, nakakatuwa. Amen. Palate na tayo pero marami pa Amen. silang mga gustong sabihin. Amen, Opo. amen po. Yan. Hindi ko nababasahin kasi... Okay, at to be next continued na lang po. Tuesday. Amen. To be continued. Talagang sumakit ulo. Opo. Ma'am Cynthia, bilib ako sa mata mo, Ma'am Cynthia. Si Ma'am malaki Cynthia parang... Hindi, iPad kasi malaki. Ay, okay. Malaki. Yan pala. Sige, i-iPad ko, igato ko. Okay, maraming salamat po at sa lahat po na nag-tune in. At I hope na yung programa po na ito ay patuloy po na nagiging blessing, hindi lang po sa inyo, maging sa amin po. Okay, sa ating po mahal na pastor, maraming salamat pastor. At sa uulitin, magsama-sama po tayo for another blessings, mga kapatid, na ipinahanda ng Diyos para po sa atin. God bless you all po. Let's enjoy the rest of the day. And bye-bye. To God be the glory. Bye, Pastor Hill. See you tomorrow. Amen.